Hindi nila matatanggal si Inday Sara. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Paliwanag. Paliwanag pa sa buwan. Pakinggan natin ang tinitingala natin nag-iisang Manong Chame Singson! Magandang hapon po sa inyo lahat. At gusto ko lang unang-una maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto akong tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi na ako tatakbo. Yun. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga nagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So, maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay VP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadalhin mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos. Ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest. Pinili siya, kidnapping yun. But anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng tatlong senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakot ng 16? Eh yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya, suportahan natin ngayon yung 12. Kinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Yan, abogado ni Atty. Wanson. Pinahilan ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto lang kulong, tulad nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa
region man para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa. So, tingnan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagdanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may bugado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayo. Dalawa ang mastermind yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang grabe corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Wala, hindi uturo niya. So nagsalita, tahimik ang ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Dahil sila dalawa ang mastermind. So ang liwanag, sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Kano? Anong gobyerno ito? Walang iya! Wala lang batas. Walang iya! Wala lang. Ngayon, gusto nila agawin yung Senado ulit, kinakasuhan lahat. Sinabi, basta pumunta kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, pinasuhan agad sila, dami nila kinasuhan. So maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan itong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pumunta sila, siya lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung magbumunta ron. Ngayon, sabi naman ni, dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako. At fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan na yung invitasyon niya? Pakita ko sa... Ito invitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay tawag niya ay blooded gate of corruption and blooded gate of hell. Yan, sasalita na ako. Nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman niyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung binasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako nalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin labas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ko ng umaga, walang tao. Nagpunta ko sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi na ako magbigyan, ayaw ko na magbigyan ng affidavit. Nandito ang ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya kung takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya. Nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Sabi niya, siya nag-imbita dahil doon sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinansel na sa bahay. Dumating na sa cancellation. Ano ko isasubmit? So yun po ang totoo.
hindi po ako marunong magsinungaling para malaman nyo lahat. So, ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita. Binabati ko kayo lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko ng pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagkakakaw, sila ba nagbibintang? Bakit sila tahimik ngayon? Nagsalita ng Ombudsman. So, hindi totoo, Ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Paliwanag. Paliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy-tayo, marami umaayos, umareglo sa akin. Hindi na ako Smart. matahirapan. May pera ka naman, magbakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Ako, mahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng pagtanakaw. So, awa ng Diyos. Mananalo tayo. Awa ng Allah. Mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po. Napapasyaran ko yung lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sir, may padilya. Alright, so Sir, kalimutan mo natin yung sign down for a award citation. Right, so again, palakpakan po natin ang ating manong Travis Sington dahil po sa kanyang napakagandang mensahe naman. Alright, so at this juncture, ladies and gentlemen, we take a moment to recognize an individual whose generosity and commitment have created meaningful opportunities for the Bangsamoro people. Today, we honor a distinguished leader, a philanthropist and advocate whose contribution reflects not only generosity but also a sincere desire to support the welfare of Bangsamoro communities. Now, in recognition of his invaluable contribution and his donation of 100 hectares of land intended to benefit the Bangsamoro people, the One Bangsamoro National Coalition for Sara Duterte proudly present this plaque of recognition and special commendation to Mr. Travis Singson. I would like to call the attention of Vice Convener Isidro Gamitan for the reading of citation. Certificate of appreciation presented by the One Bangsamoro movement and the One Bangsamoro National Coalition in profound gratitude and deepest admiration. The One Bangsamoro movement and the One Bangsamoro National Coalition honors Governor Luis Manong Chavez Singson, a man whose heart knows no borders of faith or tribe, for his extraordinary charitable works that have uplifted Muslim communities across the nation. Most notably, through his selfless donation of 100 hectares of land in his own province, giving birth to a thriving Muslim community complete with a mosque for worship, a madrasa for learning, and a makbara or Muslim cemetery where the faithful may rest in eternal dignity. May this recognition, Manong, stand as a humble testament to a leader who did not merely offer land, but offered belonging, reminding every Bangsamoro that in Governor Singson, they have found not just an ally, but a true brother in humanity. Daghang salamat, Manong. Shukran. Yes, may we also
the representative from the Bangsamoro coming from Region 1 to join with Manong and the One Bangsa from Ilocos Sur. Shoutout sa lahat ha. Maraming salamat sa inyong lahat.